Taon-taon ay iginagawad ng provincial government ng Pampanga ang parangal para sa Most Outstanding Kapampangan ng probinsya. Ang prestihiyosong parangal na ito ay ginawa nitong nakaraang linggo sa lungsod ng San Fernando, kung saan 12 individual na nagpamalas ng natatanging dedikasyon sa kani-kanilang mga larangan ang kinilala ng Pampanga. Bago opisyal na nagsimula ang awards night, binigyan din ng pagkilala ng Provincial Information Office ng Pampanga ang mga media organization sa rehiyon na malaki ang naiambag sa lalawigan at kabilang dyan ang PEP TV3 at UFM 105.5. Formal na sinimulan ni Pampanga Board Member Anthony Joseph Torres ang okasyon na siya ring tumayong Vice Chairman ng Most Outstanding Kapampangan Awards Committee. What attributes or characteristic does Kapampangan have? I believe this will be appropriately answered tonight as we recognize outstanding men and women who embody the attributes of a true Kapampangan. As the Vice Chairman of the MOCA Committee, headed by our Honorable Vice Governor Dennis Pineda as Chairman, it is our honor to present to you this year's awardees. Pinangunahan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang parangal at naging panauhing pandangal naman ng dating Pangulo at ngayon Deputy Speaker of the House na si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi po tayo ngayon ay Pilipino para bigyang pagpupugay ang mga tao na nagsikap para may pakilala sa karamihan ang kanilang pangalan sa kanilang mga patan. I'm very happy to be here again as guest of honor. I was guest of honor in 2010, the year before I couldn't be guest of honor in 2011 because I was already under hospital arrest then. So I'm glad to be here because that means I'm free. Thanks to your support. I'm invited because I'm not only congressman but former president, and then I can say, I think in my life as former president, vice president, senator, I've received many awards myself, so I know what it is like to be an awardee. But let me say one of my favorite awards was in 1996 when I became awarded the most outstanding Kapampangan. So I'm proud of it. Isa-isang kinilala ang mga Kapampangang pinarangalan ngayong taon bilang Most Outstanding Kapampangan Awardees. Honorary Kapampangan ang iginawad kay Ramon S. Ang, isa sa mga top business tycoons ng bansa. Kinilala ang kanyang pagkakawang gawa sa lalawigan nang akuin niya ang paglilinis at pagre-revive ng Pampanga Bay. Umabot man sa milyon-milyon ang naging gastos dito, hindi niya ito siningil sa pamahalaang panlalawigan at sa personal na gastusin nagmula ang proyekto. Ang mga ito ay bilang tugon sa lumalalang sitwasyon ng pagbaha sa ilang bayan ng Pampanga. Kada taon nag-aambag din si Ramon S. Ang ng 10,000 litro ng gasolina na siyang ginagamit ng Pampanga Risk Reduction Management sa kanilang mga operasyon. Kinilala din sa larangan ng business at entrepreneurship ay ang Pangulo ng McKinney Food Corporation, si Mr. Prudencio Garcia. Nagsimula sa maliit na business, lumago ang McKinney Food Products hindi lang sa Pampanga kundi maging sa ibang bansa. Kilala ang kanyang kumpanya bilang nanguna sa paggamit ng dekalidad at international standards pagdating sa food safety and quality. Ang McKinney rin ang kauna-unahang meat processing plant sa Pilipinas at Asia at pangalawa sa buong mundo na nagkamit ng ISO 2001 certification. Dahil dito maging sa ibang bansa ay kinilala ang McKinney Food Corporation Total Quality Management Award sa Geneva, Switzerland noong taong 2012 na sinundan pa ng Platinum Award. We want Filipinos, especially Kapampangan, na dugong Kapampangan ay bumabangon sa mga pagsubok sa buhay. That's why we called our company McKinney. We welcome challenges in our lives. Once we are an OFW, we want our Filipinos who are working abroad, not just to stay on their comfort zone, go back and invest in the Philippines and expand whatever business that you can start to fight poverty. And we are inspired with our leaders in government agencies, our partners, suppliers, and customers, our community.
Ang pinakabatang pinarangalan naman ngayong taon ay ang award-winning na filmmaker at scriptwriter na si Jason Pollack Samana, Most Outstanding Kapampangan in the Field of Arts. Sa edad na 29, napakarami ng parangal ang nakamit ni Direk Jason. Isa sa mga natatangi sa kanyang pagkuha ng mga aktor sa kanyang mga obra ay dapat marunong magsalita ng Kapampangan ang gaganap. Ilan lamang sa mga pelikula ni Direk Jason na nagpatanyag sa mga Kapampangan sa mga international film festivals ay Astro Mayabang, Magkakabaong at Babagwa. Kabilang rin sa hanay ng mga pinarangalan ay sina Chief Superintendent Oscar Albayalde sa Law Enforcement, Maria Mercedes Tuason sa larangan ng Government Service, si Mr. Alan Dungaw sa Mass Media. Ngayong taon din pinarangalan sina Ambassador Amable V. Aguiluz V ng AMA Computer Education System sa larangan ng edukasyon. Sina Mr. and Mrs. Venerando at Paulina Garcia mula sa Lubao, Pampanga naman ang pinarangalan bilang Most Outstanding Kapampangan sa Parenthood. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, ang kinilala sa larangan ng religion. Samantalang si Father Marciano Rocky Evangelista naman ang MOCA Awardee for Social Service. Sa larangan naman ng palakasan, si Arwin Santos ng San Miguel Beermen ang MOCA Awardee for Sports. At ipinagmamalaki naman ng DepEd si Ednalyn Fajardo na siyang MOCA Awardee sa larangan ng Youth Service. Most Outstanding. Taong 1978 nang unang ilunsad ang Most Outstanding Kapampangan Award na kasabay rin ng pagdiriwang ng Pampanga Day. Sa ngayon ay tinatayang nasa mahigit 400 na ang pinarangalan ng lalawigan. Patuloy lang ang taon-taong pagkilala ng lalawigan sa mga natatanging kapampangan sa bansa na talaga namang nagbibigay karangalan para sa Pampanga. And exemplary achievements. Being the highlight of the Pampanga Day celebration, MOCA has been perceived as the pinnacle of all awards conferred by the province of Pampanga, which was held every February during that time. Suspending the celebration of Aldo Ning Kapampangan or Pampanga Day and the awarding of the Most Outstanding Kapampangans, the then Governor Estelito P. Mendoza resumed the celebration on a new date, December 11. MOCA was once called Parangal Kapampangan with 11 awardees in 1982 and reinstated in 1983. Today, more than 400 outstanding Kapampangan have already been chosen from different fields and honored with the prestigious award. Mula sa City of San Fernando, Pampanga, Kitin Salas para sa News 3.